Kamusta? Panibagong job opportunities na naman po papunta dito sa New Zealand na isa-share ko po sa inyo. Para po sa ating mga driller, excavator, truck driver, sa ating pong mga oxycutter, para po sa ating mga welder battery repurposer, at para po sa ating mga forklift operator. So ang video ito ay para po sa inyo. So kamusta po mga kabatang at sa ating mga OFW sa bansa ka man naroon, sana po lagi po tayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. So, sa last video ko po, tinalakay po natin nung nakaraan ay recession po o paghina ng trabaho dito sa New Zealand. Pero ito po, good news po ngayon dahil isa pong legit agency natin dyan sa Pilipinas ay nangangailangan po para po sa mga driller, excavator, truck driver, oxycutter, welder battery repurposer, at para po sa ating mga forklift operator. So ang video ito po ay para po sa inyo. Para po sa qualification, so ito po ay at least between 26 hanggang 40 years old po. Yan po ang kanil pong age limit. At para naman po sa experience, ito po ay pwede po sa ex-abroad at pwede rin po sa local. So kung ikaw po isang ex-abroad, ibig sabihin nagtrabaho ka na sa ibang bansa para sa mga nasabing category, kahit isa lamang po dito ang iyo pong gagamitin o iyong pag-a-applyan. So dapat po meron ka po at least 3 taon po sa nasabi pong category na iyong gustong applyan. So, dapat po kung ikaw naman po ay local lamang, ibig sabihin hindi ka po nagtrabaho abroad, sa Pilipinas ka lamang po nagtrabaho, pero ikaw po ay meron po mga experience o kaya naman po qualified ka sa isang category sa mga nabanggit ko po kanina na job hiring. So, dapat po meron po kayong at least 7 taon po na work experience po para sa category na inyong pag-a-applyan. Para naman po sa requirements na kailangan nyo i-provide. Kung kayo po ay isang ex-abroad, dapat po meron po kayo at least 3 taon po na company contract sa inyo pong previous company o kaya naman po recently company nyo po na pinagtatrabahuhan ngayon. Dapat po meron po kayong company contract at dapat po nakalagay po dyan kung ano po yung inyong job category na inyong pag-a-applyan o gusto nyong applyan papunta dito sa New Zealand. For example po, forklift operator, dapat meron po kayo at least 3 taon na experience dyan at meron po kayong company contract. Meron po kayong employment certificate, same scenario po, dapat nakalagay din po dyan kung gaano katagal na po kayo o kaya naman po nakalagay po dyan kung anong job description po o job category na inyo pong naging trabaho. At the same time, mas maganda kung meron po kayong payslip, meron po kayong company ID, at meron din po kayong bank transaction katunayan na sila po nagpapasahod sa inyo at yan po ay magagamit nyo po as supporting documents sa pag-apply dito sa New Zealand. At para po sa ex-abroad po at kinakailangan nyo po ng mga supporting documents from the Philippines o government po natin. For example po, info sheet, nandiyan po yung mga PIDOS. Kung kayo naman po isang ex-abroad na, so normally alam nyo na po yung mga yan at naririnig nyo na po yung mga yan. So, i-renew nyo lang naman po yan kung kayo po ay mag-a-apply papunta dito sa New Zealand. At kung ikaw naman po ay isang local employee, ibig sabihin hindi ka nga po talaga nag-abroad. So, ang gagamitin mo ay Pilipinas. So, dapat po meron po kayong 7 taon na experience at the same time, dapat meron din po kayong company contract ng inyo pong company na pinagtatrabahuhan. So, meron din po kayong employment certificate galing po sa kanila na makikita po dyan. Same scenario, 7 taon po na pagtatrabaho at nakalagay ang job description kung ano po yung inyo pong a-apply na trabaho papunta dito sa New Zealand. So for example po, ang dami-dami nyo pong experience sa ibang trabaho. Pero ang nakalagay po sa inyo pong papeles ay forklift operator at nagpo-forklift operator din naman po kayo sa inyong company. So yun lang po ang inyo pong gagamitin ang inyong a-applyan. So yung pong inyong mga experience na ibang trabaho, so bonus na lang po yun. So support na lang po yun. Pero ang pinaka-main po na inyong job description o job category na inyong a-applyan ay kung ano yung nasa papeles nyo. At bilang isa pong local employee po, dapat po siguraduhin nyo na meron po kayong hulog sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig. At dapat ang lalabas po na contributor ay ang inyong company na gagamitin. Hindi po pwede na basta may hulog lamang po yan. Dapat po kung ano po yung pangalan ng company nyo sa inyo pong company contract at employment certificate, sila din po yung lalabas po na contributor sa inyo pong mga SS, PhilHealth at Pag-ibig. So, sa ibang katanungan po dyan, paano po halimbawa kung pwede bang putol-putol yung 7 taon o iba't ibang company. So, mas maganda po dyan, try to connect po sa ating agency para sila po makasagot ng ganyang katanungan. Para naman po sa mga aplikante po natin, syempre po, ex-abroad po o kaya local, dapat siguraduhin nyo na meron po kayong valid passport. Mas maganda po 2 years before expiration. Nang sa ganun, hindi magkaroon ng problema sa pagpaprocess po ng inyong papeles. Paano naman po tayo mag-a-apply? So, ganito lamang po. I-visit o i-follow lamang po ang FB page ng Skyborn International. So, sila po yung legit agency na tutulong sa inyo para magkaroon ng opportunity na makapagtrabaho dito bilang isang driller, bilang isang excavator,
bilang isang truck driver, isang oxy cutter, isang welder battery repurposer at isang forklift operator. So sila po yung kailangan yung tawagan o sila ang kailangan yung pag-applyan para magkaroon kayo ng opportunity na makapagtrabaho dito sa New Zealand. So ulitin po natin, ang Skyborn International ay isa pong legit agency na hindi po tumatanggap ng kahit na ano pong kabayaran. Ibig sabihin, libre po ang pag-a-apply po dyan. So, no placement fee, no processing fee, no salary deduction. Zero po ang inyong babayaran dyan, maliban na lamang kung kayo po ay ma-hire na at magpapamedical na po kayo. So, kinakailangan nyo mag-provide ng sarili nyong pera para sa medical. Ang ipoprovide nyo lang po talaga ay pang-pamedical. So, napakaswerte po kasi ng mga iba nating kababayan kung yung kanila pong mga medical ay sinasagot ng company. Pero sa case ko po, ako po talaga mismo nagbayad ng sarili ko medical. Sa ngayon po, ang medical po ay nasa 14,500. At yan po, siguradong babayaran nyo kapag kayo po ay na-hire papunta dito sa New Zealand. Pero in terms po sa processing po ng mga papeles, so no processing fee po ang papunta dito sa New Zealand dahil ang New Zealand ay no placement fee country po. Ibig sabihin, hindi po talaga naniningil ang mga agency natin dyan sa Pilipinas. So, i-visit na po ang kanila pong FB page, Skyborn International. Yan po ang kanila pong official page. So, dyan po nakalagay na po ang kanilang contact number kung gusto nyo silang tawagan at magtanong po tungkol po sa pag-a-apply papunta dito sa New Zealand at sa nasabing mga kategory. At nandyan na rin po ang kanilang email address kung kayo po ay magsesend ng resume. Ang maganda po dyan, nakalagay na rin po dyan ang kanila pong physical address kung kayo po ay mag-a-apply ng walk-in. So, ang kanila pong address, 1679 Dian Street, Barangay San Isidro, Makati. So, yan pong kanila pong physical address, pwede kayong mag-walk-in dyan. At pwede rin naman po kayong tumawag kung gusto nyo po muna magtanong bago kayo mag-walk-in. So, mas maganda po sa walk-in, iwas po yan sa scammer. Dahil normally po, ang mga scammer nakakapanloko po kapag po lamang online ang inyong apply. Kasi minsan po sa online, hindi nyo kilala kung sinong kausap nyo, tapos biglang humihingi po ng bayad para po i-process ang papel nyo. So, maganda po dyan sa walk-in, talaga pong personal makakausap nyo yung staff at 100% naman po, wala po talagang binabayaran dyan. Kasi ako naman po, nakaalis po ako nang wala po talaga akong binayaran. Tsaka ang dami ko po mga nakakasama at nakakatrabaho, 100% wala po talagang binayaran sa processing. Yun nga lang po, pagdating po sa medical, talaga pong may bayad. So, napakaswerte nyo kung wala pong bayad. Pero, yan po ay suntok sa ban. Masaswerte lang po yung mga naka-experience ng gano'n na pati medical, sinasagot ng mga company. Pero sa atin po, kalimitan, bilang mga construction worker, kalimitan po talaga, sariling gastos po natin yan. Yung may mga kilala o kaya kaibigan na sa tingin nyo po makakatulong ang video ito para magkaroon sila ng idea kung paano po makakapag-apply dito sa New Zealand. So, i-share nyo na po ang video ito. Nang sa ganun po, makita rin po nila kung paano po sila mag-a-apply papunta dito sa New Zealand. Muli mga kabatang, mag-iingat po tayo palagi. Maraming salamat po at God bless po.